Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tawid evidence. Naku po mga kabibig ha. Itong bagong pasabog ngayon na kung saan ay nagsinungaling daw itong si Atty. Pichi, yung nagnotaryo sa affidavit ni Orly Godeza. Naku na bulgar. May mga ebidensya na nagsilutangan na yon sa social media na sa kanya talaga daw di umano yung pirma sa affidavit ni Orly Gutesa. Paano yan? Nabuking na si Atty. Pichi. Si Senator Marcoleta ay nagpunta sa Manila RTC. Ano kayang pinunta ni Senator Marcoleta? Baka madisbar itong si Atty. Pichi. Atty. Pichi kasi, ano bang nagawa mo? Bakit tataranta ka? Eto kabibig ha, ito yung post ni Jason sa mga bibig kung saan binugar niya ang di umano'y kabalastugan na ginawa, mga kabibig. Ayan na, ito ang sabi dito. Holy ka, Pichay, wala kang kawala, pati si Ping yari dito. Huling-huli sa sariling pirma si Atty. Pichi Rose Espera. Matapos iginiit ni Atty. Rose G. Espera na fake daw ang kanyang pirma sa sworn statement ni Master Sergeant Orly Regala Gutesa, malinaw ang ebidensyang ito ang magpapabagsak sa kanyang pahayag. Sa opisyal na dokumento ng TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, na matatagpuan mismo sa kanilang website, makikita ang isang contract agreement na pinirmahan at ninotaryo ni Atty. Espera noong April 8, 2025. At ang kanyang pirma roon ay match na match sa pirma na nasa notarized sworn statement ni Gutesa. Subalit, nang naglabas si Atty. Espera ng kanyang demand letter, yan ang kabibig ang ating pag-uusapan, para ipatanggal ang mga post tungkol sa affidavit ni Gutesa, malinaw na makikitang binago niya ang kanyang pirma. Ang simpleng paghahambing sa mga dokumento ay sapat para patunayan na siya ay nagsinungaling at sadyang binago ang kanyang pirma para i-discredit si Gutesa. Napatunayan sa mismong public records na ang pirma ni Atty. Espera sa TIESA contract ay kapareho na ng sworn statement ni Gutesa. Ang kanyang pagbago ng pirma sa demand letter ay malinaw na pagtatangka upang lituhin ang publiko at magtago sa likod ng kasinungalingan. Bilang isang abogado at notary public, ang kanyang ginawa ay isang malinaw na paglabag sa batas. Para sa mga nais mag-fact check sa dokumentong ito, ay bukas ang makikita sa opisyal na website ng TIESA. Ito na. Ito kabibig, yan kabibig. Ito yung pirma ni attorney, no? Yan natin. Fake daw ito. Pero same lang naman Wala namang nabago. Diba? Ala ka. Naku, paano yan kabibig? Kung totoo ba itong nakalap na impormasyon ni na Jason sa. Ito ay galing kay, kanya ba itong post na ito? Courtesy of Boljakan, naman si Maharlika. Naku po, Mr. Chair, paano ito? Meron na kitang video kabibig kung saan pinag-uusapan ito kabibig. Let's watch this video sa YouTube. Bigyan natin ng reaction. Ang video ito ay galing kay Ruben Sweet Channel. Sige, manood tayo kabibig ha. Pakinggan natin ang impormasyon. Sa sariling pirma, si Atty. Pichi Rose Espera. Totoo naman pala talaga ang pirmang ito ni Atty. Pichi Espera. Na-discover kasi di Maharlika Boljakera ang isang contract agreement na pinirmahan at ininotaryo ni Atty. Espera noong April 8, 2025. Ang kanyang pirma roon ay match na match sa pirma nasa notarized sworn statement ni Gutesa sa opisyal na dokumento ng TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, na matatagpuan mismo sa kanilang website. Makikita ang isang contract agreement na pinirmahan at ininotaryo ni Atty. Espera noong April 8, 2025. Subalit nang naglabas si Atty. Espera ng kanyang demand letter para ipatanggal ang mga post na tungkol sa affidavit ni Gutesa, malinaw
na makikitang binago niya ang kanyang pirma. Ang binago ang kanyang pirma, ito ano ba talaga ang totoong pirma niya? Simpleng paghahambing ng mga dokumento ay sapat para patunayan na siya ay nagsinungaling at sadyang binago ang kanyang pirma para i-discredit si Guteza. Ayon sa post ni Maharlika, Sergeant Guteza, panalo ka. Huling-huli sa sariling pirma sa Attorney Pechi Rose Espera. Matapos sigit ni Attorney Pechi Rose Espera na fake daw ang kanyang pirma sa sworn statement ni Master Sergeant Orly Guteza. Malinaw sa ebidensyang ito ang magpapabagsak sa kanyang pahayag. Sa opisyal na dokumento ng TIAZA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na matatagpuan mismo sa kanilang website. I'd say with ClickUp, doing my Yun kabibig. Yun ang tawag dito. Yun ang napansin ni Madam Maharlika. Grabe talaga itong si Madam Maharlika, no? Grabe ang kanyang tawag dito, mga impormasyong nakalap. Naku, grabe si Maharlika. Ikaw na talaga, Maharlika, ang nagbigay ng mga impormasyon. Diba? Ito kabibig, Let's continue, ha? Let's continue watching the video. May mga ads kasing lumabas. So, kailangan nating i-share ulit ang video ni Robin Sweet Channel. Yan kabibig, ito yung pirma, di ba? Ni sa website ng TIAZA. Ang katotohanan ay hindi matatago. Ang mga dokumentong ito ay patunay at malinaw na huling-huli si Attorney Espera sa kasinungalingan niya. Ngunit heto na nga, makalipas ang 1 oras pa lamang ng pagbubulgar ni Maharlika, nakatunog na agad ang kabilang kampo. Binura na ng TIAZA ang contract agreement matapos i-expose ni Maharlika ang pirma ni Attorney Pechi Rose Espera. So dinilit. Dinilit yung may pirma ni Attorney Espera. Kasi nang pinuntahan ng tiasa.gov.ph, hindi na makikita yung dokumentong ito. Bakit nila binura? Kung talagang nagsasabi, mga kabibig, yan ang sabi natin di ba? Na nagmamatch sa kanyang pirma sa sworn statement ni Master Sergeant Orly Guteza. Sorry na lang daw si Bangag dahil na-save na daw ni Maharlika ang mga ebidensya. Delikado talaga dito si Attorney Pechi. Isang send lamang ni Maharlika ng mga ebidensyang ito kay Senator Mark Goleta. Siguradong disbar ang aabutin ni Attorney Pechi Espera. Kung disbar talaga, lalo na si Mark Goleta, nagpunta sa Manila RTC. Di ba, madidisbar talaga kabibig. Delikado talaga. So sana magsalita na lang si Attorney Espera, kung ano ba talaga ang katotohanan at sino ang nasa likod. Di ba? Ito na. Senator Lacson, kung kailan ipapatawag si Martin Romualdez. Hala, ititigil na daw ang Blue Ribbon? Ito ba? Romualdez, malapit ang mag-adjourn si Lacson sa October 10. Mukhang hindi na talaga matutuloy ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Panoorin natin ang buong video. Balita ko, ititigil na yung Blue Ribbon Committee investigation sa Senado. Totoo ba yan, Senator Ping Lacson? Bakit? Ano nangyari? Tito Sen! Senate President! What is happening to the Philippines? Bakit niya ipapatigil? Anong meron, ha? Bakit matutumbok na yung amo ninyo? Mabihira talaga Or nasira yung script ninyo dahil lumutang si Gutesa. Nako po. Di ba? 1 linggo na, walang hearing. Oo, 1 linggo na rin. Parang i-terminate yata yung investigation. Wag naman sana. At Senator Ping Lacson, maging responsible ka naman sa mga sinasabi mo. Lalo na sa mga kapwa mo senador. Nasasabihin mo, yung mga senador may insertion na 1 billion. Hindi mo man lang qualify. Saan napunta yung insertion na yun? Saan papunta? Papunta ba yun sa flood control project? Papunta ba yun sa DPWH? Hindi naman lahat ng insertion masama Hindi naman lahat ng insertion papunta ng DPWH. Nangingintriga ka Alam mo, ikaw, nagbabait-baitan ka di ba? Pinapakita mong mabuti ka,
para magmukhang masama yung iba. Halaka. Sayang ang bayot. Halaka mga... Senator Lacson, what's the fetch? Anong petsa na? Grabe si Madara. October 10, adjournment nyo na. Wala ka pang schedule ng hearing ninyo kung kailan mo ipapatawag si Martin Romualdez. Naku po. Aba. Mga kabibig, do you think na ipapatawag ni Martin Romualdez ni Ping Lacson si Martin Romualdez? Well, si Zaldico, ipapatawag doon niya. Kung hindi pupunta, ay posibleng ma-contempt. So, ang tanong, kaya ba niya i-contempt si Martin Romualdez kung hindi pupunta? Parliamentary, tawag doon? Parliamentary courtesy daw na hindi pwede ang mga Senado tatawag or i-request ang mga congressman na uupo as resource person or ang senador uupo sa Congress as resource person. Pero bakit daw nakaya ni Marcoleta na kausapin si Toby Tiangco para umupo as resource person? Yun na nga mga kabibig. At totoo kaya na i-stop na ang Blue Ribbon Committee? Bakit? Hanggang Gutesa na lang ba tayo? Yun na lang ba? Kasi ang mga tao excited na malaman kung ano pa pwedeng ipasabog ni Senator Marcoleta. Nako mga kabibig. Senator Marcoleta, Manila RTC. Kung bumisita si Senator Marcoleta doon. At si si Lacson daw ay kontra daw. Ayaw din ni Lacson na ipatawag yung lawyer ni Gutesa, yung nagpirma ba, ayaw din na Lacson. Tutol si Lacson doon mga kabibig. Bakit? Diba? Wala nang problema. At least, i-confirm natin ba kung talagang siya ang nagpirma or hindi. Nako mga kabibig. Yun na nga ang ating mga sinasabi na medyo hindi masyadong feeling fishy nangyari ngayon sa Senator Lacson. Parang hindi mo na kaya Senator Lacson na ang mga pasabog at yung pagsabog, madaming mga nagkonektado. So yun lang kabibig ang ating Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.